dahil lang hindi ko ipinagluto ng hiwalay na mainit na almusal ang hipak ko. Nagising ng tanghali sa mismong unang araw pagkatapos ng aming kasal. Sinampal ako ng asawa ko sa mismong harapan ng buong pamilya niya. Ang biyenan kong si Aling Belinda ay nakaupo lang na parang tuod, na tila ba walang pakialam sa nangyayari. Ang biyenan kong lalaki na si Mang Francisco ay nakayuko lang at tahimik na isinusubo ang itlog sa kanyang bibig, ni hindi man lang nag-abala na sulyapan ako sa mismong sandaling iyon. Malinaw kung napaktanto. Nainisip ko mga taong ito na makakalusot sila sa kahit na ano. Naniwala silang bilang isang magandang manugang. Dapat kong lunukin ang sampal na ito at tiisin ang ganitong kawalang katarungan. Pero makalipas ang 5 segundo, behla kong itinaas ang makakamay ko at binaliktat ang hapagkainan na puno na pagkain. Ang maporselan ng plato ay nabasag sa libu-libong piraso, kasabay ngang isang nakakabinging kalabok. Sa nakakamatay na katahimikan na sumunod, isang pangungusap lang ang binitawan ko. At ang hangin sa sala ay biglang nanlamig. Napakabay talaga nga Tristan ko. Di ba sa totoo lang? Napakasuwerteng babaeng iyan at nakapasok siya sa pamilya natin. Sa loob NH Marangjang Banquet Hall, NH Shangri-La sa BGC. Ang biyenan kong si Aling Belinda ay nakaupo ng may autoridad sa kabisera ng mesa para sa mga VIP na bisita. Suot niya ang isang napakagarang dark plum na gown na bumabagay sa kanyang tuwid at mahigpit na tindi. Hindi niya man lang tinapunan ng tingin ang kanyang bagong manugang. Abala sa pagtatalin na champagne para sa mga bisita. Sa halip, nakatuto lang ang nga mata ni Belinda sa kanyang anak na ilang hakbang lang ang layo. Masayang nakikipag-usap sa mga nakatatandang kamag-anak. Ang mga kapamilyang nakaupo sa malapit ay tumango bilang paksang-ayon at mahinang tumawa. May isang humigop mula sa kanyang kristal na baso at marahang iniba ang usapan. Si Clara ay nakatayo ilang talampakan lang ang layo mula sa bilog na mesa. Sa kanyang kamay ay isang hindi pa naiinom na tasaang itim na kape. Kahit na hindi malakas ang boses ni Belinda, malinaw na humiwa ang kanyang mga salita sa ingay ngang mga nakikiskisang baso at yusapan. At eksaktong dumapo sa matainga ni Clara. Napatingin siya sa tasang hawak niya, ang malaking kristal na chandelier na nakasabit sa kisamaing ballroom. Ay, malabong na aninag sa may tim na kape. Hindi gumawa ngang kahit anong tunok si Clara o nagibang ang puwesto. Eksakto namang lumapit sa kanya ang asawa niyang si Tristan. May makana mumang butileng pawis sa kanyang no. Sa ilalim ngang perpektong nakaayos niyang buhok. Napakaguwapo niya sa kanyang custom-tailored na itim na suit. Natural niyang inakbayan si Clara. Lumapit. At tinanong kung pagod na ba siya. Nangako siyang ilang mesa na lang ang kailangan nilang batiin. At pagkatapos ay matatapos na ang lahat. Napakalambing ngang kanyang boses. Ang kanyang bow tie ay perpektong nakaposisyon sa kanyang kuwelyo. At ang mga manggas ng kanyang polo ay plansadong plansa sa 2 taon nilang pagiging makasintahan.
palagi siyang ganito. Lagi siyang dumarating ng 10 minutong mas maaga sa kanilang nga date. Sa mga restauran, palagi niyang naalalang sabihin sa waiter na ayaw ni Clara ng wansoy. Tuwing nag-overtime, siya sa parmasya. Hihintayin siya nito sa loob ng kotse, sa ilalim ng poste ng ilaw. Tahimik na nakaupo sa manibela. Umiling si Clara at sinigurong hindi siya pagod ang magarbo at nakakapagod na seremonya ng kasal. Ay, tuluyan ding natapos bandang 3:00 ng hapon. Habang ang higit sa kalahati nga, mga bisita ay nagsimula ng umuwi. Ang mga staff ng catering ay nagsimula na ring magligpit ng mga mesa sa gilid ng hall. Pumasok si Clara sa bridal suite. Hinubad ang kanyang mabigat at nakakasakal na wedding gown. At nakpalit na isang simplang beige na bestida, tumunog ang lock, at pumasok si Belinda sa kwarto. Nakapagpalit na siya mula sa kanyang evening gown patungo sa isang formal at dark gray na business suit. Habang may hawak na leather na bag, nakabuntot sa kanya si Tristan. Huminto si Belinda sa gitna ng kwarto. Walang bala na umupo. Tinitigan niya ng diretso si Clara. Inutos niya na dapat handa na ang almusal paksapit ng 6:00 ng umaga. Eksakto. Sa bahay nila sa isang lumang compound sa Caloocan, malamig ang boses niya. Maikli. At hindi nagbibigay ng puwang para sa pagtutol. Diniinan niya na dahil bahagi na ngayon si Clara ng pamilya. Kailangan niyang lutuin ang unang almusal gamit ang sarili niyang mga kamay. Dahil iyon ang kanilang tradisyon. Ang daliri ni Clara na nakbubutones ng kanyang manggas ay napatigil. Tumingala siya sa orasan sa dingding. Bukas ang pinakaunang araw nila bilang mag-asawa. Tahimik na sumang-ayon si Clara at nangakong darating sa tamang oras. Hindi na nagsalita pa si Belinda. Basta na lang siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa loop ng sasakyan pabalik. Maneho ni Tristan ang kanyang luxury SUV habang nakaupo si Clara sa passenger seat. Ang paglubok ng araw ay kasing pula nga apoy na naaninag sa Manila Bay sa labas ng bintana. Nakatitig si Clara sa mga dumadaang puno. At nagtanong sa napakalaminahong boses kung bakit palaging napakatalim. Maksalitang kanyang ina. Pinihit ni Tristan ang manibela habang pumapasok. Sila sa tulay. Tinapik niya ang kamay ni Clara at ipinaliwanag na muhalang istrikto ang mama niya sa labas. Pero may malambot itong puso. Binalewala niya ito. Sinabing may lumalang itong tradisyonal na pananaw. At na, dapat na lang sundin ni Clara kung ano ang gusto nito. Kahit ngayon lang, para walang gulo. Tiningnan ni Clara ang kamay niya kung saan siya hinawakan ng kanyang asawa. Dahan-dahan, niya itong inilayo. At pinindot ang bintana. Nag-iwan ng maliit na puwang. Ang malamig na hangin ay pumasok sa loop. Tinangay ang matapang na amoy ng leather seat cleaner. Mayos na pumasok ang sasakyan sa underground parking ng isang bago at marangyang high-rise condo sa Rockwell. Ang penthouse na ito ay nakakahalaga ng 180 milyong piso. Nung nakaraang buwan lang, ang tatay ni Clara
na si Arturo Casillas ay direktang inilipat ang ganun kalaking halaga sa account ng developer. Isang pangalan lang ang nakasulat sa titulo ng pagbili. Si Clara Casillas. Ang pamilya naman ni Tristan ay nagmamay-ari lang ni isang inanay at 40 taong gulang na apartment sa Caloocan. Gayunpaman, ni isang kusing ay wala silang iniambag para sa bagong kondo. Sa panahon ngang hapunan para sa formal na pagpapakilala ngang pamilya. Agad na nilinaw ni Belinda ang kanyang posisyon. Idineklara niya na ang kanyang Tristan ang magiging padron na kay pamilya habang buhay. Kaya, ang pagbibigay ng bahay mula sa panig ng nobya ay isang perpekto at patas na kontribisyon ng araw na iyon. Hindi nakipagtalo ang tatay ni Clara. Yumuko na lang siya sa pananahimik at inubos ang kanyang inumin. Pagsapit ni alas 10 na gabi. Namatay na ang mga ilaw sa master bedroom ng bagong kasal. Makalipas ang ilang oras, binabaktas ang madilim at madaling araw na kalsada. Minamaneho na ni Clara ang kanyang sasakyan patungo sa lumang apartment ng kanyang mga biyenan sa Caloocan. Hindi pa man lang sumisikat ang araw. Isang mahinang ilaw ang kumukurap-kurap sa pasilyo ng gusali. Nagbibigay liwanag sa isang pangit na tumpok ng mga kahon sa sulok. Binuksan ni Tristan ang pinto sa harapan na sinundan ng malakas na lagitgit. Madilim na madilim ang sala. At ang tanging nabibigay liwanag ay ang asul na ilaw mula sa screen ng telebisyon. Nakaupo na si Belinda sa gitna ng isang gastadong sofa. Suot ang isang madilim na bata de banyo. Habang mahigpit na hawa ang remote control. Nang hindi man lang lumilingon. Natanong siya kung dumating na ba si Clara. Tahimik na hinubat ni Clara ang kanyang sapatos. At ipinatong ang kanyang bag sa maliit na mesa sa pasilyo. Nakatitik ng blanco sa TV. Inutusan siyang kanyang biyenan na hanapin ang malaking kawali sa pangalawang kabinet at gamitin ang mga patatas, sibuyas, at itlog na nasa loop na repolyo. Naglakat si Clara papasok sa maliit na kusina. Ang lahat ay balot sa malakit na patong ng lumang mantika. Hinila niya ang pinto ng refrigerator at isang bagsong ang amoy amak na malamig na hangin ang humampas sa kanyang muha. Ang mga istante ay siksikan sa iba't ibang uri ng plastic container. At may itim na supo na may kahina inalang lamang. Sa pinakailalim na drawer. Nakakita siyang kalahating supot ng patatas, ilang lantang sili, at ilang nag-isang itlog. Sinuri niya ang mga sangkap sa loob ng eksaktong 3 segundo. Sa loob ng kanyang isipan, parang nag-ayos lang ng reseta ng gamot sa parmasya. Isang tiyak na pagkakasunod-sunod nga mga hakbang ang agad na nabuo. Matigas ang hawakan nga. Gripo. Pinilit niya itong buksan at ang malamig na tubig ay malakas na bumagsak sa sangkalan. Binalatan ang mga patatas. Hiniwa ang mga sili at sibuyas. Ang tanging tunog sa tahimik na kusina ay ang matalim at ritmikong paghiwa ng kanyang kutsilyo. Ibinuhos niya ang mga patatas sa mainit na kawali. Hinayaan itong magmantika at maging malutong. Habang hinahalo, gamit ang isang sandok na kahoy. Binati niya ang mga itlog at ibinuhos ito sa ibabaw ng mga gulay upang
makagawa ng isang malaki at nakakabusok na almusal. Kumuha siya ang ilang maliliit na plato mula sa malapit na istante at hinati-hati ang ilang piraso ng tocino at bacon na nakita niya sa likuran ng ref. Pagsapit ang alas 6:20 ang umaga. Isang luma at maingay na hapakainan ang naihanda sa gitna ng sala. Isang umuusok na kawaling ng bangong almusal ang nasa gitna. Pinalilibutan ng maplato. Lumabas si Mang Francisco mula sa kwarto. Suwat ang guhit-guhit na padyama at gulo-gulo ang buhok. Wala siyang sinabing kahit na ano. Bumaksa lang siya sa upuan sa kabisera ng mesa. Mabilis na sinuri ang pagkain at agad na hinawakan ang kanyang tinido. Pinatay ni Belinda ang TV at marahang naglakad palapit. Umupo sa tapat ng kanyang asawa, si Tristan. Nakakatapos lang makilamos. Ay, lumabas ngang banyo at umupo sa tabi ni Clara. Nakatayo sa tabi ng mesa. Tiningnan ni Clara ang grupo. May isang taong kulang. Ang hipak niyang si Hazel. Tinanong ni Clara si Belinda kung dapat ba nilang gisingin si Hazel para makasabay nila itong kumain. Si Tristan, na tinutuso ang kanyang pagkain gamit ang tinidor, ay kaswal na. Sinabing buong gabi nag-aral si Hazel para sa kanyang board exam. Kaya, dapat hayaan na lang nila itong matulog. Inilagay ni Clara ang kanyang mga kamay sa likuran. Sinabi ni Yang nagluto siya. Sapat para sa 5 tao. At nag-alok na iinitin na lang ang isang plato para kay Hazel kapag nagising ito. Ang tinidor ni Belinda ay biglang uminto sa ere. Mabigat niyang itinaas ang kanyang talukap at tinitigan si Clara sa ibabaw ng umusok na kawali na may matalim at nakamamatay na tingin. Ang boses niya ay kasing lamig nga, yelo at walang kahit anong bahit ng pag-aalinlangan ng suminghal siya. Tininanong kung wala bang utak si Clara. Matalim niyang sinabi na may napakasensitibong tiyan si Hazel. At ang ininit na pagkain ay nakakasuka para rito. Inutusan niya si Clara na bumalik agad sa kalan at magluto ng energy bago at mainit na almusal mula sa simula. Kapag nagising na si Hazel, tinitigan ni Clara ng diretso ang malamig na mga mata ng kanyang biyenan. Simpleng naglahad siya ng isang makatotohanang bagay. Kung initin mo ito sa microwave, ang pagkain ay magiging kasing init ngang bagong luto. Padabo na ibinaksa ni Belinda ang kanyang tinidor sa mesa. Ang murang plastik na kubiertos ay tumama sa ibabaw ng mesa na may mapurol na tuno. Tinawag niyang mayabang si Clara. Pagkatapos ay binigyan si Tristan ng isang tingin ng matinding pandidiri. Habang pinapatunok ang kanyang dila, kinuwestiyon niya ang kanyang anak. Tinatanong kung bula ba ito nang piliin ang tinatawa nitong asawa. Sa mismong sandaling iyon, ang binti ni Tristan ay marahas na gumalaw sa ilalim ng mesa. Sa kasinipa si Clara sa binti ng buong lakas. Maring ipinikit ni Clara ang kanyang mamata dahil sa matinding sakit. Tiningnan niya ang kanyang asawa na nakaupo sa tabi niya. Natuluyang binalewala ang kanyang pagtingin. Nanatiling nakayuko si Tristan at matakaw na isinusubo ang itlog sa kanyang bibig. Hindi na nagsalita pa si Clara. Tahimik siyang umupo. Ang nakakasakal na almusal ay natapos sa luplang na 15 minuto. Si Francisco
na sinimot ang kanyang plato. Ay itinulag ito palayo. Kinamot ang kanyang tiyan. Tumayo. At bumalik sa kanyang kwarto. Binitawan din ni Belinda ang kanyang kutsara. At agad na umalis sa mesa. Nagsimulang maklakpat si Clara. Inilagay niya ang mga natira sa isang mangkok at pinagpatong-patong ang mga maruruming plato. Ang tunog numagos na tubig ay umalingaw muli mula sa kusina. Sa sandaling iyon, pumihit ang hawakan ng pinto sa katabing kwarto. Lumabas si Hazel. Suot ang maluwag na padiama. Tumawid siya sa sala habang kinakamot ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Napalipat-lipat ang tingin niya sa walang laman at malinis na mesa. At sa likuran ni Clara habang nahuhugas itong pinggan sa lababo. Matigas ang boses ni Hazel at puno nga halatang, inis habang nagrereklamo na walang naktira ng almusal para sa kanya. Ibinaba ni Clara ang mabulang espongha at biglang humarap. Sinabi niya kay Hazel na nasa repolyo ang pagkain. At nagalok na ay microwave ito para sa kanya. Nakasimangot si Hazel at napangiwi ang kanyang malabi. Sarkastiko siyang nagtanong kung seryoso ba talagang pakakainin siya nang bago niyang hipa ng malamig at ininit na tira-tira. Sa mismong unang araw ng kasal, bago pa mamatapos ni Hazel ang kanyang panunumbat, si Belinda, na nakasandal sa sofa, ay lumingon at binigyan si Clara ng malamig na tingin sa isang iglap. Si Tristan, na kanina panakayuko sa gilid na sofa habang nakatitik sa kanyang smartphone, ay biglang tumalo na parang isang mabangis na hayop. Napakapabigla ng pagtayo niya kaya tumasik ang telepono niya sa unan. Huminga siya ng malalim at humakbang ng malalaki papunta sa kusina. Patalikot na sana si Clara para buksan ang refrigerator. Pumasok si Tristan sa mismong espasyo ni Clara. Mabigat ang kanyang pahinga. Kalmadong tumingala si Clara sa kanya. Kahit sa mismong bahagi nga, segundo nang humawi sa hangin ang malaking palat ni Tristan. Walang anino ng gulat sa kanyang nga mata. Paisang nakakabinging at malutong na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong kuwarto. Napalingon ang ulo ni Clara sa kaliwa. Navala ng balansa. Napaatras. Siya ang kalahating hakbang at bumangga sa pinto ng kabinet sa kusina. Sumigaw si Tristan ng buong lakas. Hinahanap ang sagot kung kulang ba siya sa simpleng pangunawa. Ang kanyang sigaw ay tumalbok sa madingding ng masikip na kusina. Galit na galit niyang tinanong kung sino ba sa tingin ni Clara ang kinakalaban niya. Angk, hangin sa loop. Ne, bahay ay. Tuluyang nanigas sa sala. Ang tanging tunok ay ang tuloy-tuloy na pag-ikot ng orasan sa dingding. Si Belinda, na nakaupo pa rin sa sofa, ay banayad na kinuha ang baso mula sa maliit na mesa at tahimik na humigop ng tubig. Kahit katiting na emosyon ay hindi nakita sa kanyang mukha. Hindi niya man lang inabalang tumingin sa direksyon nila. Ang pinto na kuwarto ay nakawang. At nakatayo doon si Francisco nakatalikod sa kanila. Kalmadong isinasara ang kanyang sinturon. Si Hazel, na nakatayo sa dulo ng pasilyo, ay ibinaba ang kamay mula sa kanyang buhok at kaswa na sumandal sa hambangang pinto.
Bumitaw lang siya ngang isang malamig na ngisi. Natila ba nanonood siya ngang isang napakaalif na reality show. Nabawi ni Clara ang kanyang balanse. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at idiniin ito sa kanyang kaliwang pisngi. Ang balat niya ay humapdi na parang pinunit. Isang matining na ugong ang umalingaw-ngaw sa kanyang matainga. Ni isang pata ng luha ay hindi tumulo sa kanyang muha. Ang kanyang mga mata ay kasing tuyong disyerto. Tinitigang niya si Tristan na mabigat ang pahinga sa kanyang harapan. Mabilis pa ang pagtaas baba no dibdib nito. Pero ang tingin sa kanyang mamata ay napalitan ng mayabang at nakukunwaring pagiging kalmado. Ngang isang lalaking naniwalang gumawa siya ang isang kabayanihan at kinakailangang bagay. Naghihintay siya na yumuko si Clara. At masunuring bumulong ng paumanhin para patunayan ang kanyang nakakaawang ego bilang lalaki. Tinitigan lang siya ng diretso ni Clara. Ang imahengang isang blangkong resetang gamot ay dumaan sa kanyang isipan. Ang lahat ng mga maingat na, inayos na detalye ng kanilang 2 taong matamis na romansa. Ang payong na maingat na nakatagilit sa kanya sa gitna ng ulan. Ang masusing atensyon sa maliliit na detalye. Ang walang katapusang may lambing na ngiti. Sa eksaktong sekundong ito, ang pekeng resetang iyon ay napunit-punit. Inilalantad ang totoong nakakalasong sangkap na nakatago sa ilalim. Ang lahat ng iyon ay tungkol sa pamimilit na magpasa ilalim. Pahinga, malaaliping pagsunod, at pakikipaglaban para sa kapangyarihan sa pamamagitan ng brutal na karahasan. Dahan-dahang kumurap ang kanyang mga talukap. Tumalikot si Clara at naglakad palabas ng kusina. Ang kanyang mga hakbang ay matatak at buo. Hindi siya luminggong kay Tristan. At hindi niya rin tinapunan ng tingin si Belinda. Naglakad siya ng diretso patungo sa nakakaawang hapagkainan na nakaposisyon pa rin sa gitnang sala. Bigla siyang yumuko at hinawakan ang mga gilid ng mesa gamit ang 2 kamay. Ang baso sa kamay ni Belinda ay huminto mismo sa tapat kanyang malabi. Lumingon si Tristan. Nakatitik sa likod ng kanyang asawa ng may matinding pagtataka. Pinatigas ang kanyang mabraso. Binaliktad ni Clara ang mesa sa isang malakas at nakakagulat na paggalaw. Nang umangat ang paang mesa mula sa sahig. Ang mga plato, mangkok, at ang mabigat na kawali na puno ng malamig na patatas ay tila sumalungat sa graffiti at tumalsik sa ere. Kalabuk ang lahat ay bumagsak sa sahig. Ang mga porselanang plato ay nabasak sa dosa-dosa ng matutulis na piraso. Ang matatalim na puting bubok ay tumalsik hanggang sa gilid ng sofa. Ang masabong katas mula sa mga patatas ay agad na kumalat sa sahig. Nag-iwan ng malaki at nakakadiring man sa sabay ginabasahan. Ang mabiraso nga itlog at sili ay nakakawang dumikit sa sahig. Ang ingay ay talagang nakakabingi. Isang mapurol, nakalabog ang gumalingaw mula sa kwarto ni Francisco. Nang mabitawan niya ang anumang hawak niya, si Hazel, na kanina ay nakatayo habang nakaekis ang mga binti, ay napatalon na parang kinakalas na spring.
Ang panga niya ay halos sumayat na sa sahig. Napakalas ng pag-iktat ni Belinda kaya nabitawan niya ang kanyang baso. Natapon ang malamig na tubig sa mismong nga kamay niya. Nanigas sa kinatatayuan si Tristan na parang estatwang bato. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding takot. Nakatayo si Clara sa gitna ng magulong sitwasyon na may mukhang hindi man lang mabasa. Walang kahit anong bahit ngang takot. Ang mga kalamnan sa kanyang muha ay kasing kalmado tulad ng 10 minuto ang nakakalipas. Nang nahihiwa pa siya ang sibuyas. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo. Sinusuri ang mga muha nilang tatlo isa-isa. Bago itinuwan ang kanyang tingin kay Tristan. Bumaba ang boses niya sa nakakagulat na lalim. At ang pagbigkas niya ay mas mabagal at mas malinaw kaysa sa kalmado niyang ipinaalala kay Tristan. Na siya ang bumili ng penthouse sa Rockwell gamit ang sarili na yang pera. Malinaw niyang sinabi na pangalan lang niya ang nakasulat sa titulong bentahan. Mariyeng nanginig ang mga labi ni Tristan. Pero hindi siya makapaglabas ng kahit anong tunok mula sa kanyang lalamunan. Ipinaalam sa kanya ni Clara na bukas na umaga. Ipapasa niya ang mapapeles para ipawalang bisa ang pamamahala ng tsondo at ibebenta ang property. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa na may ganap na kawalan ng pagmamahal. Na parang nagbubura lang siya ne sirang file na lumagpas na sa limitasyon ne server nito. Sinabi niya rito na siya at ang buong basura niyang pamilya ay mas mabuting mag-impake ng kanilang mga nakakadiring gamit bukas at bumalik mismo sa nabubulok na bahay aso na ito. Sarkastiko niya silang sinabihan na matulog sila hanggang anong oras nila gusto. Matapos ang kanyang talumpati. Tumalikot si Clara nang walang kahit anong anino ng pagsisisi. At naglakad patungo sa pinto. Hindi niya man lang inabalang. Sulyapan ang kanyang bananaywan sa mesa sa pasilyo. Isinuot niya lang ang kanyang mapaa sa kanyang sapatos. Sa wakas ay natauhan si Belinda mula sa pagkagulat. Tumalon mula sa sofa at sumigaw sa kanya. Ang baso ng tubig ay gumulong sa carpet. Sumigaw siya. Tinatanong kung ano sa tingin ni Clara ang ginagawa niya. At kung nasisiraan na ba ito ng bait. Sinubukan ni Tristan na humabang pasulong. Ngunit naapakan niya ang isang pirasong porselana at nanigas sa kinatatayuan ng lumutong ito sa ilalim ng kanyang sapatos. Hindi lumingon si Clara. Madiin niyang ibinaba ang hawakan ng pinto. Hinila ito pabukas. At kalmadong naglakad palabas ng basurahan na iyon ang mabigat na bakal na pinto ay malakas na sumara sa kanyang likuran. Tuluyang pumuputol sa bahangang mabali na sigaw e sumpa na namumula sa loop. Pagsapit ne alas 7 ne umaga. Isang nakakapasong malamig na hangin ang humampas sa mga kalye ang kalukan. Mabagal na naglakad, si Clara sa walang laman na bangketa, ilang sasakyan. Lang ang dumaraan nang walang pakialam. Huminto siya sa gilid ng kalsada at itinaas ang kanyang kamay. Upang pumarang ang isang dilaw na taksi. Tumabi ang sasakyan.
Binuksan niya ang pinto at pumasok sa likurang upuan. Ibinigay niya sa driver ang address patungo sa Rockwell gamit ang isang blanko at walang emosyong boses. Habang unti-unting bumibilis ang taxi. Kinuha ni Clara ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang coat. Umilaw ang screen at nakpakita nga 12 ng hindi nabasang mensahe sa group chat ng kanyang nga katrabaho. Inswipe niya ang lahat ng ito. Binuksan ang kanyang mga kontak at pinindot ang numerong nakapin sa pinakataas ng listahan. Hindi man lang ito nagring ng 2 beses bago sumagot ang isang malalim na boses sa kabilang linya. Bakit? Clara, sabi ni Arturo Casilag. Medyo garalgal ang boses na parang isang lalaking. Kani-kanina lang nagising mula sa mahimbing na tulog. Agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari sa ganito kaagang oras. Blangkong nakatitak si Clara sa makadumadang karatula sa kalye sa labas. Ang sakit mula sa sampal ay tumagos na nang malalim sa ilalim ng kanyang balat. Nagdulot nakakapasyong pamamaga. Tinitigan ang kanyang namumutlang refleksyon sa bintana ng taxi. Simpleng sinabi niya, "Papa, putulin mo na ang lahat." Iyon lang. Ang mga salitang binitawan niya, isang mahaba at nakakapanindik balahibong katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Walang madramang singhap. Walang walang kwentang pagtatanong. Agad na naintindihan ni Arturo Casila ang napakabigat na kahulugan sa likod ng nga salitang iyon. Makalipas ang humigit kumulang 10 segundo ng patay na hangin, ang kaluskos ng papeles ay umalingaw sa telepono. Sinundan ng matalim na tunog ng pagbukas ng kanyang reading glasses. Bumalik ang boses ni Arturo na 100 beses na mas malamig at mas parang makina kaysa nung nag-audit siya ng mga corporate financial report. Inutusan niya itong dumiretso muna sa emergency room ng ospital. Sinabihan niya itong kumuha ng opisyal na medical report mula sa doktor. Kumpleto sa detalyadong paglalarawan at malinaw na malitrato ng pinsala, inutusan niya itong itabi ang bawat resibo at huwag magtapon kahit isang kapirasong papel. Pagkatapos, ay nangako siyang tatawagan niya ng personal ang kanyang real estate broker. At pupunta agad sa ahensya. Nakatitik si Clara sa kawalan sa labas ngang bintana. Ang maliwanag na araw ng umaga ay tumama sa salamin ng taxi. Nakakasilaw sa kanya. Bumulong siyang tahimik na pagsang-ayon at pinindot ang pulang buton para tapusin ang tawag. Tumapak sa preno ang taxi sa tapat ng entrance ng emergency room sa Makati Medical Center. Binayaran ni Clara ang pamasahe gamit ang kanyang card at naglakad papasok. Medyo nanginginig ang kanyang mapaa. Ang hangin sa waiting room ay puno ng nakakasulasok na halo ng rubbing alcohol at murang disinfectant. Ang babay sa registration desk ay tahimik na inusog ang isang medical form sa counter. Nang hindi man lang inaalis ang tingin sa monitor ng kanyang computer, kumuha si Clara ng ballpen. At sa kahon para sa dahilan ngang pagbisita. Isinulat niya sa isang matatag at pantay na sulat kamay ang pinsala sa malambot na laman ng muha. Ang doktor na nag-asikaso sa kanya ay isang mukhang pagod na babaeng nasa katanghaliang gulang. Ang kanyang mga daliring nakasuot ng guwantes ay walang awang idiniin sa namamagang pisngi ni Clara.
Walang emosyong nagtanong ang doktor kung sobrang sakit ba nito. Sumagot si Clara na kaya naman niyang tiisin. Pero pakiramdam, niya ay sobrang higpit ngang kanyang kalamnan. Itinutok ng doktor ang isang maliwanag na ilaw ng diretso sa kanyang mukha. At maingat na sinuri ang mapulang pamamaga na hugis kamay na tila ba gumagamit ng magnifying glass. Simpleng nagtanong ang doktor kung galing ba ito sa sampal ng kamay. Sumagot si Clara nang hindi na nagtatanong ng iba pa. Humarap ang doktor sa kanyang computer at nagsimulang magtipa ng mabilis sa keyboard. Isang printer ang maingay na tumunok at naglabas ang isang pirasong papel. Kinuha ni Clara ang medical report na may opisyal na pulang selyo ng ospital. Ipinasok ito sa isang folder at naglakad palabas. Isang lumang vending machine ang nakatayo malapit sa basurahan sa pasilyo. Nagulok siya ng ilang barya at bumili ng isang botang malamig na tubig. Ang malinaw na plastik na bote ay balot sa malamig na hamog. Binuksan niya ang takip. Humigop ng kaunti. At pagkatapos ay idiniin ang nagyayalong ilalim ng bote sa kanyang nagiinit na pisngi. Pagsapit, nega alas. 10 nega umaga. Nakatayo na si Clara sa harap ng pinto ng kanyang penthouse sa Rockwell. Hinawakan niya ang digital keypad. At kinakabahang pinindot ang isinumpang 6 na digit na password. Ang kaarawan ni Tristan. Tunog ng makina. At bumukas ang lock. Itinulak niya ang pinto. Ang gmaled na sapatos ni Tristan na pabasta-basta niyang hinubat noong nakaraang gabi ay nakakalat lang sa sahig malapit sa pinto. 2 baso ng ala na ininuman nila habang nanonood ng Netflix ay nakapatong pa rin sa maliit na mesa sa sala. Padavog na isinara ni Clara ang pinto. Tinanggal ang plastik na takip sa panloop na bahagi nga, smart lock. Pinindot ang reset button. At nag-type, NG, panibagong, 6 na digit na password. Ang kaarawan ng kanyang tatay. Ang matining na tunog nga keypad ay umaling-aungaw sa walang lamang sala. Pinindot niya ang star key. At tumunog ang mekanismo sa loob. Senyales na naisabi na ang bagong seguridad ibinato ang kanyang coat sa sofa. Dumiretso siya sa kanyang home office. Binuksan ang kanyang laptop at kumuha ang isang security USB mula sa kanyang pitaka. Bago ito isinaksak sa port. Nang tuluyang lumabas ang dashboard ng kanyang online banking, ang balansang kanilang joint checking account ay nakapaskil sa malalaki at makakapal na numero sa screen. 2,500,000 piso. Ayon sa kanilang prenuptial agreement, ang perang ito ay dapat sanang hindi pwedeng galawin at gagamitin lang bilang emergency fund ng pamilya. Sa totulang, ang 2,250,000 piso sa kabuuan na iyon ay sariling pera ni Clara. Nanaipon mula sa 5 taong pagpapahirap, sa masif, sa parmasya. Ang natitirang nakakaawang 250,000 piso ay ang inilipat ni Tristan 3 buwan bago ang kasal. Na umaarto pa na parang may ginawa siyang napakalaking pabor para sa kanya. Marahas na pinindot ni Clara ang icon para sa funds transfer. Sa recipient field,
Inilagay niya ang account number para sa kanyang sariling hiwalay na bank account. Sa amount field, inilagay niya ang lahat hanggang sa pinakahuling sentimo. 2,500,000 piso. Inilagay niya ang security confirmation code at pinindot ang sumunod. Nag-refresh ang pahina. Ang kasalukuyang balanse na nakikita sa monitor ay naging 0. Hinablot niya ang USB mula sa laptop. At agad na tinawagan ang premium customer service hotline ang kanyang bangko. Nang sumagot ang ahente, kinumpirma ni Clara ang kanyang pagkakakilanlan bilang pangunahing may-ari ng account. Inutusan niya ang ahente na agad i-freeze ang lahat ng kanyang credit cards. Na nagtatapos siya 7, 2, 0. At inireport ang mga ito bilang nawawala. Mariin niyang idiniin na dapat din nilang i-block ang bawat isang extension card na nakakabit sa account na iyon. Hiniling niya na gawin ito agad-agad para kahit saan man naroroon si Tristan. Sa isang videokahan o sa isang bar, ang card nito ay tuluyang mare-reject sa mismong segundong subukan nitong magbayad. Mabilis na napatunayan ng operator ang kanyang pagkakakilanlan at prinoseso ang kanyang hiling. Eksaktong 3 segundo pagkatapos niyang ibaba ang telepono. Isang text message ang lumabas sa kanyang screen. Nagukumpirma na ang lahat ng credit cards ng pamilya ay matagumpay ng pinatay dahil sa pagkawala matapos asikasuhin ang pera. Naglakad si Clara papasok sa kanyang banyo. Binuksan niya ang malamig na tubig at nagilamos. Ang salamin ay nakpakita ng isang babaeng may nakakadiring at madilim na pulang pasa na namumuo sa kanyang kaliwang pisngi. Kumuha siya ng bulak at dahan-dahang pinunasan ang kanyang balat hanggang sa matuyo. Matapos magpalit ng isang formal at madilim na abong blusa, kinuha niya ang folder na naglalaman ng kanyang medical records at lumabas muli pabalik sa siyudad. Pagsapit nga, alauna nga hapon. Isang pintong gawa sa salamin ang sumara sa kanyang likuran. Sa loob ng isang mamahaling conference room sa isang kilalang law firm sa Makati. Nakaupo mismo sa kanyang harapan ay si Jessica. Isang mas nakatatandang kaibigan nung panahon nila sa universidad na umalis sa pharmacy school para mag-aral ng abogasya. At ngayon ay isang tanyag na abogado para sa annulment at corporate law. Nakaupo si Jessica na nakaekis ang mangga binti. Sinusuri ang medical report na kasing tindi ng isang taong nakatingin sa mikroskopyo. Komento niya. Isa itong nakakabalif na paglala, nege sitwasyon. Dahil lang sa isang walang kwentang bagay, ibinato niya ang medical report pabalik sa folder. At humigop ng kanyang ice latte. Sinalubong ni Clara ang kanyang tingin ng may ganap na blangkong emosyon. Kinukumpirmang nangyari ito bandang 6:30 kaninang umaga. Tumango si Jessica. Binuksan ang drawer ng kanyang mesa at nakalabas ng isang salansan na makablangko at malulutong na lihal na dokumento. Isang kasunduan sa paghihiwalay. At hatian ng ari-arian, ipinaliwana ni Jessica na ang kontrata nga pagbili para sa penthouse sa Rockwell ay eksklusibong nakapangalan kay Clara. At ang pondo ay direktang inilipat mula sa business account ng kanyang tatay patungo sa developer. Siniguro niya kay Clara na ito ay itinuturing bilang hiwalay na ari-arian bago ang kasal.
at hindi mahahawakan ni Tristan kahit isang kusing nito. Dahil ang kasal ay tumagal ng wala pang 24 na oras, anumang kaso na isasampa nito para sa suportang pinansyal o hatian ng ari-arian ay tiyak na pagtatawanan lang sa korte. Tinapik ni Jessica ang dulong kanyang mamahaling ballpen sa ibabaw ng mahogani na mesa at itinuro na ang tanging tunay nilang problema ay kung paano pipilitin ang lalakang iyon na idrag ang kanyang mayabang na pagkatao papunta sa opisina para pirmahan ang mapapeles ng annulment. Nagtanong si Clara kung ano ang mangyayari kung tumanggi itong pumirma. Nanlitang manggamata ni Jessica. Sinabi niya na kung tatanggi ito sa isang mapayapang paghihiwalay, akad nilang ididiretso ito sa paklilitas. Kinuha niya ang medical report at tinawag itong pinakamabigat nilang alas. Ang ebidensya ng pang-abuso ay napakalinaw at hindi may tatanggi. Ipinaliwanag niya na kung umabot ito sa korte, hindi lang mapipilitang magbayad si Tristan ng napakalaking danyos para sa emosyonal at pisikal na pinsala, kundi sabay din silang magsasampang ang kasong kriminal para sa pananakit sa pulisya. Ipinunto ni Jessica na ang pamilya nito ay 20 taon nang nakatira sa Caloocan. At si Tristan ay nagtatrabaho sa isang magandang posisyon sa kumpanya. Kung magsisimulang magpakita ang mga investigador sa kanyang opisina o sa apartment ng kanyang ina, siguradong hindi kakayanin ng kanyang marupok na pride ang pampublikong kahihiyan. Kinuha ni Clara ang ballpen at mariing pinirmahan ang kanyang pangalan sa kanang ibabang bahagi ng dokumento. Ang dulo NH ballpen ay malakas at determinadong kumaluskos sa makapal na papel. Ibinalik ni Jessica ang mga pinirmahang papeles sa kanyang folder at nangakong pabibilisin ang lahat. Idinakda niya na nakausap na rin ng tatay ni Clara ang real estate broker. Pumayag ang nagbenta na ipawalang bisa ang kasunduan sa pagbili ng tsondo at ibalik ang pera. Pero aabutin pa nga humigit kumulang 3 linggo ang proseso nga papeles. Tumayo si Clara nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Tiningnan niya si Jessica at sinabing gusto na niyang tuluyang makawala sa lahat ng basurang ito sa loop ng 3 linggong iyon. Tinapik ni Jessica ang folder sa mesa at tiningala ang kanyang kaibigan. Binalaan niya si Clara na malamang ay babalik na gumagapang si Tristan patungo sa penthouse ngayong gabi. At tinanong kung pagbubuksan ba niya itong pinto? Malamig na sumagot si Clara na napalitan niya na ang password na G-pinto. At hinding-hindi niya ito papapasukin. Pagsapit na 7:30 na gabi. Umaling-ungo ang mabibigat na yabag sa tahimik at may carpet na pasilyo ng marangyang kondo sa Rockwell. Naglakat si Tristan. Hawak ang kanyang leather na briefcase. Palapit sa madilim na abong pinto. Dahil nakasanayan na, pinindot niya ang kanyang kaarawan sa kipat. Tunog N. Error. Isang maikli at matigas na tunog nga, babala ang umalingaw-ngaw. Kumunot ang no ni Tristan. Sa pag-aakalang nakamali lang siyang pindot, dahan-dahan, at maingat niyang pinindot ang mga numero sa ikalawang pagkakataon. Tunog ng error. Nanigas siya. Blankong nakatitik sa digital panel. Ang asul na ilaw sa likod ay unti-unting namatay. Nasisimula na siyang mataranta. Hinawakan niya
ang mabigat na baka nahawakan ng pinto. At marahas na hinila ito. Pero ni isang pulgada ay hindi gumalaw ang lock. Malakas na inihampas ni Tristan ang kanyang palad sa pinto. Isang nakakairitang kalabok ang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Sumigaw siya at tinawag si Clara. Sinasabihan itong itigil na ang pagmamaktol at buksan ang pinto. Wala ni isang tuno ang lumabas mula sa loop ng unit. Hinablo ni Tristan ang telepono mula sa kanyang bulsa at tinawagan ang numero ni Clara. Matapos ang 5 nakakabagot na pekring. Biglang naputol ang tawag. Tumawag siyang muli. Pero sa pagkakataong ito, isang automated na boses ang naimporma sa kanya na hindi maabot ang numero. Inimblok na nito ang numero niya. Napigilang gapagingga ni Tristan. Napaatras siya ngang isang hakbang at walang magawang tumitik sa malamig na bakal na pinto kaninang umaga sa kusina. Matapos pakawalan ang masakit na sampal na iyon, kumbinsido siyang matagumpay niyang napatunayan kung sino ang mas mataas sa sambahayan at naipakita ang pagiging dominante niyang lalaki sa harap ng kanyang ina habang nasa biyahe papunta sa trabaho. Nakapiktex pa nga siya nga, mayabang na mensahe kay Belinda. Nangangakong bibili siya nga mga mamahaling prutas pag-uwi para amuin ang kanyang asawa. Toto siyang naniwala na kung babalewalain niya lang itong isang araw. Lalamig din ang ulo nito at gagapang pabalik para humingi ang tawad. Pero hindi kinaya ngang kanyang makitit at mayabang na utak. Nahulaan na, tuluyan, siyang ikukulong nito sa labas ng apartment. Sa sobrang galit, 2 beses niyang sinipa ang pinto. Sumigaw siya at sinabihan itong tumigil sa pag-arte bilang biktima. Inutusang buksan agad ang pinto. At binalaang naririnig ng nga kapitbahay ang lahat. Sa aksaktong sandaling iyon, bumuka siyang pinto sa tapat ng pasyo. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot lang ng puting sando. Ang sumilip at tiningnan siya ng may matinding pandidiri. Tinatanong kung ano ba ang ginagawa niya at gumagawa siya ang eskandalo sa gitna ng gabi. Napatigil si Tristan. Mabilis na ibinaba ang kanyang kamay at nagbigay ng isang napaka-awkward at masunuring pagyuko. Nautal siyang naglabas na nakakabang pahinging pasensya. Idi na dahilang. Nagloloko lang ang kanyang smart lock. Pinatunong kapitbahay ang dila nito. Napabuntong hininga sa pandidiri at padabog na isinara ang pinto. Naiwan, si Tristan na nakatayo roon na lubos ang pagtataka. Isang nakakasakit na alon ngang kahihiyan ang umakyat sa kanyang lalamunan dahil sa matinding pagkadismaya. Sinipa niya ang pader enge, pasilyo, at nakayuko sa pagkatalo. Kinalatkat ang kanyang sarili patungo sa elevator, sa luma apartment. Nakaupo si Clara sa sofa sa sala nang nakaikis ang mga binti. Patay na patay ang mga ila. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na screen ng security intercom na maliwanag na nakasandi sa tabi ng malaking TV na nagpapakita na malinaw na live video mula sa kamera sa pasilyo. Napanood niya ang buong nakakawang palabas. Kung paano nakakahiyang yumuko si Tristan sa kapitbahay. Kung paano niya sinipa ang pader dahil sa walang kwentang galit.
At kung paano siya umalis papunta sa elevator na parang isang binukbok na aso. Ang paktibok na kanyang puso ay perpektong matatak at kalmado. Wala siyang naramdamang anumang takot sa karahasan nito. Wala rin siyang naramdamang anumang baluktot na tuwa sa kanyang paghihiganti. Ang lalaki sa screen na iyon ay mukhang isang ganap na estranghero para sa kanya. Na tila ba nabubuhay. Ito sa isang ganap na makaibang planeta. Ang inaakalang maaasahang maginuuna gumugol ngang 2 taon sa paghihintay sa kanya sa ilalim ngang magaposte ngang ilaw et ang nakakaawang nilalang na ito na naninipang ang pinto ay hindi maring maging isang tao. Naglakad si Clara nang nakayapa sa ibabaw ng malambot na karpet. Yumuko siya at hinugot ang kordon ng kuryente ng intercom monitor mula sa saksakan sa dingding. Ang sala ay agad na bumalik sa isang napakasarap at ganap na katahimikan at kadiliman. Kinabukasan pagsapit ng 9:00 ng umaga sa mamoy na apartment sa Kalukan. Nakawirin sa wakas si Tristan sa misrableng basurahan na ito at gumugol ng isang walang tulog at nakakapasong gabi sa pagikot sa bukol-bukol na sofa sa sala. Lumabas si Belinda mula sa kusina na may hawa na isang basong tubig. Tiningnan niya ang gusot na polong kanyang anak ng may matinding pandidiri. Ibinaksak niya ang baso sa maliit na mesa. Sumisigaw na talagang kinulong siya ng ahas sa labas. At itinapon ang sarili nitong asawa sa kalsada. Nagmura siya. Tinatanong kung anong klaseng walang awang babae ang dinala nito sa kanilang pamilya. Isang babaeng naglakasloop na magbaliktad ng mesa sa harap ng kanyang biyenan sa unang araw. Kinuskos ni Tristan ang kanyang mukha at nagmakaawas sa kanyang ina na tumigil na sa kasisiga. Ibinato ni Belinda ang isang madungis na apron sa sahig. Matapang niyang idineklara na pupunta siya mismo ron. Para tingnan kung maglalakasloop si Clara na sarhan ng pinto ang sarili nitong biyenan. Pagsapit ng 10:15 ng umaga, matapos lumipat ng 2 beses sa MRT at sumakay sa siksikan at pawisang mga bagon. Matapang na nakatayo si Belinda sa harap ng mahaling at madilim na abong pinto sa Rockwell. Madiin niyang pinindot ang doorbell. Katahimikan. Pinindot niya itong muli. Sa pagkataong ito, ay idiniin ang kanyang daliri sa buton ng buong 3 segundo. Wala ni isang tuno ang lumabas mula sa loop. Kumulo ang galit sa dibdib ni Belinda. Huminga siya ng malalim at nagsimulang kalabugin ang mabigat na pinto gamit ang 2 kamao. Sumigaw siya sa walang laman na pasilyo ng marangyang gusali. Inutusan ang kanyang manugang na buksan agad ang pinto. Sumisigaw na alam niyang nagtatago si Clara sa loop na parang isang daga. Sumigaw siya tungkol sa respeto. Pilit na inaalam kung paano naglakasloop si Clara na balewalain ang kanyang biyenan. Sumisigaw na hindi siya may liligtas ng pagpapalit ng password sa pinto. Kinalabo niya ang pinto ng halos 10 minuto. Namamaga, namumula, at kumikirot na ang kanyang mapalat. Isang yanitur na husoli na nakutulak na klineng kortang dumon. Tinitigan siya na parang isang baliw na unggoy sa zoo. At nakpatuloy lang sa paglakad. Biglang naramdaman ni Belinda ang mainit na alon ng matinding kahihiyan na bumalot sa kanyang mukha. Binigyan niya ng matalim na tangan ang papalas na yanitur. Ibinaba ang kanyang pride. At umatras sa
patungo sa elevator. Tumayo siya sa lobby ng halos 40 minuto. Kumukulo sa nakakalasong galit. Pero, hindi kailanman, bumukas ang pinto. Sa wakas, tumagos ang realidad sa kanyang makapal na bungo. Ang babaeng masunuring nagiwangang, sibuyas kahapon lang. Ay, seryosong-seryoso na ngayon. Nanginginig ang mga daliri. Binuksan niya ang kanyang telepono. At nag-record ng isang natatarantang voice message para kay Tristan. Sumigaw siya na ang asawa nito ay tuluyan ng nabali at ayaw buksan ang pinto. Inutusan niya itong ayusin agad ang problema. Idinadahilang hindi nila pwedeng hayaan na lang na nakatiwangwang ang 180 milyong pisong apartment. Sa eksaktong sandaling iyon, sa isang abalang Starbucks sa Bigesi, nakapilas si Tristan kasama ang kanyang makatrabaho pagkatapos ng isang morning meeting. Tiwala siyang umorder ng 4 na Americano at 2 latte. Elegante niyang iniabot sa barista ang kanyang makinis na itim na VIP credit card. Iniswipe itong kahera sa makina. Ang screen ay agad na naglabas ng maliwanag na pulang error message. Ngumiti ng alanganin ang barista at sinabing na-decline ang kanyang card. Naglabas si Tristan Geng, isang inis at mayabang na singhal. Malakas niyang ipinakmalaki na siguradong may pagkakamali lang. Dahil ang credit limit niya ay higit pa sa 2,500,000 piso. Sinabi niya sa kahera na baka sira ang makina nito at inutusang iswipe itong. Muli, iniswipe itong kahera sa pangalawang makina. Eksaktong paruhong pulang error ang lumabas. Ibinabanga kahera ang kanyang boses at ipinaliwanag na hindi ito issue sa limitasyon. Permanente nang inireport ng sistema ng bangko na nawawala o ninakaw ang card. Ang magakatrabahong nakatayo sa likuran niya ay nagsimula ng makbulungan. Naramdaman ni Tristan na nagliliyap sa matinding kahihiyan ang kanyang mukha. Tarantang kinapkap niya ang kanyang suite. Naglabas ng isang simpleng debit card na halos walang laman. At asiwa itong iniabot para bayaran ang makakope. Matapos magmadaling lumabas ng coffee shop. Pinauna na ni Tristan ang kanyang makatrabaho pabalik sa opisina. Habang siya ay nagtago sa isang eskinita na para sa maganani ni Guerrilleo. Kasabay ngang mabilis na paktibok ng kanyang puso. Tinawagan niya ang VIP customer service number na nakaprint sa likod ng kanyang itim na card. Desperado niyang pinatanong sa ahente ang status ng kanyang card na naktatapos sa 8. Valo. 3. 1. Tumipa ang operator sa keyboard at makalipas ang 3 segundo. Sumagot ito sa isang malamig na malamakinang boses. Ipinaliwanag ng ahente na ang kanyang card ay isa lamang extension card. Sinabi niya na kahapon ng alas 10 ne umaga. Ang pangunahing may-ari nga account na si Clara Casilak ay nag-request ng ganap na pag-freeze sa lahat NG card sa pamamagitan NG mobile app dahil sa nakaw. Ang hindi pa nasisindahang sigarilyo sa magadali rin ni Tristan ay nabali sa gitna. Ang mapirasong tabako ay nahulog sa kanyang makintap na leather shoes. Nawala siya sa sarili. Sumisigaw sa telepono na isa itong joint family account. At nagagalit na tinatanong kung nagbibiro ba sila. Nananatiling kalmado ang ahente. Huminging paumanhin.
pero maring sinabi, nasa kanilang legal na sistema. Ang nag-iisang may-ari nga account ay si Clara Casilak. Bilang isang extension user lamang. Wala siyang anumang karapatan o autoridad na i-unlock ito. Kinailangan ni Tristan na gamitin ang bawat natitirang patitimpi niya. Para hindi ibaksak at basagin ang kanyang iPhone sa pader na ladrilyo, ibinaba niya ang tawag. Isang malamig at nakakatakot na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Tarantang binuksan niya ang kanyang mobile banking app at pinindot ang joint checking account. Ang mismong account kung saan mayabang niyang inilipat ang kanyang nakakaawang 250,000 piso ilang buwan na ang nakakaraan. Kabuang balansa. Inosero. Malinaw na ipinapakita sa transaction history na kahapon ng umaga. Ang bawat isang sentimo ay inilipat na sa isang hindi makilalang panlabas na account sa isang ganap na magkaibang bangko. Dahan-dahan siyang napadausdos sa maduming pader na ladrilyo ng eskinita hanggang sa sumayad siya sa kalsada. Tanging sa nakakasakal at nakakatakot na sandaling ito. Tuluyang rumahistro sa kanya ang nakakapanindig balahibong realidad ng kanyang panandaliang kasal. Sa lubeng, 2 taon nilang relasyon? Minsan ay hindi pinalaki ni Clara ang isyu tungkol sa pera? Kaswal niyang binabayaran ang bill sa mga mamahaling steakhouse. At nang mapag-usapan ang pagbili ng bahay sa Rockwell, binalewala niya lang ito sa pamamagitan ng simpleng pagsasabi na, si Papa na ang bahala diyan. Binula ngang kanyang sariling nag-umapaw na ego. Tinanggap ni Tristan ang lahat ng ito bilang kanyang natural na karapatan. Taos pusong naniniwala na isa siyang lubos na matagumpay na haligi ng tahanan, na nararapat na nakamit ang kanyang lugar sa mataas na lipunan. Ngunit ang isinumpang credit card na iyon, ang nag-iisang bumubuhay sa buong pamilya niya sa Caloocan. Ginagamit ito ni Belinda pambili ng mamamahaling organic na grocery sa S&R bawat linggo. Ang nakababata niyang kapatid na si Hazel ay ginagamit ito para bayaran ang kanyang napakamahal na review center para sa board exam, ang bawat isang luho na tinatamasa nila ay direktang pinopondohan ng nagyayelo na ngayong piraso ng plastik na iyon. Ibinato ni Tristan ang kanyang sirang sigarilyo sa semento at marahas itong inapakan. Tinawagan niya ang numero ng kanyang ina. Nang sumagot si Belinda, ang boses ni Tristan ay kasing tuyo at kasing gasgas ne liha. Sinabi niya, ritong may malaki silang sakuna. Kasalukuyan namang binubuksan ni Belinda ang pinto ng apartment nila sa Caloocan. At sabik na nagtanong kung sa wakas ba ay binuksan na ni Clara ang pinto. Sumigaw si Tristan na wala itong kinalaman sa pinto. Sinabi niya sa kanyang ina na blinok na ni Clara ang lahat ng credit cards. Kabilang na ang ginagamit nila para sa lahat ng kanilang pang-araw-araw na gastusin, ang paa ni Belinda ay huminto sa ere. Nagtatakang nagtanong siya kung ano bang pinagsasasabi nito. Sa pagkakalang, ang tinutukoy nito ay ang debit card na konektado sa payroll account nito sa opisina. Sumigaw si Tristan sa matinding kawalan ng pag-asa. Ipinaliliwanag na nakapangalan kay Clara ang credit card sa buong panahong iyon.
Sumigaw siya na ang kanyang bali na asawa ay hindi lang basta blinok ang makat, kundi si Mike din nito ang laman ng kanilang join, checking account, hanggang sa maging zero. Naniga si Belinda sa pintuan na parang isang estatwa. Nautal siyang naktanong kung paanong nangyaring hindi ito nakapangalan sa kanya. Iginigit na siya ang lalaki sa pamamahay na iyon. Mariin niyang inalam kung bakit si Clara ang may hawak ng lahat ng pera. Ipinikit ni Tristan ang kanyang mga mata sa matinding paghihirap at nakmakaawa sa kanyang ina na makinig. Ibinunyag niya na ang titulongang penthouse sa Rockwell ay eksklusibo ring nakapangalan kay Clara. At ang tatay nito ang direktang nabayad ang buwang 180 milyong piso. Inamin niya na kung magsisimula si Clara ng isang pinansyal na dikmaan ngayon din. Siya ay mayewang butas ang bulsa at walang kahit anong gumaganang bangkart na nakapangalan sa kanya. Nakakamatay na katahimikan ang umalingaw-ngaw mula sa speaker ng telepono. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pintong kuwarto at lumabas si Hazel, hawak ang resibo ng tuition para sa kanyang review center. Narinig niya ang huling desperadong sigaw ng kanyang kuya. Agad na namutla ang buwang mukha niya. Nagpanik siya. Tinatanong si Belinda kung ano ang ibig sabihin ni Tristan tungkol sa blinok nakat. Nagmamaktol kung paano niya babayaran ang kanyang tuition bago ang 3:00 ng hapon na deadline na yung araw. Tinitigan ni Belinda ang kanyang anak na may blanco at walang buhay na mga mata. Ganap na hindi makapaglabas kahit isang salita. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo at tumingin sa ibaba. Sa nakakadiring mansangang mantika sa lumang sahig sa sala. Sa mismong lugar kung saan binalaktat ni Clara ang misa kahapon. Nawalis na nila ang basag na porselana. Pero ang madilim na kayumangging mantika mula sa patatas ay permanenteng nakiwan ng mansa sa lumang sahig na parang isang tatak. Naramdaman ni Belinda ang malami at matinding pangingini sa kanyang gulugot. Ngayon lang tuluyang pumasok sa kanyang makapal at mayabang na bungo. Kahapon, hindi lang basta ibinatungang matapang na babaeng iyon ang kawalingang patatas sa sahig. Marahas nitong binasag ang kaisa-isa nilang pinagkukunan ng yaman. Sinira ang nag-iisang sandigan ng kapangyarihan na nagbibigay daan para makahinga ang kanilang nakakaawa at parasitikong pamilya. Makalipas ang 2 linggo, ang hangin sa loob ng glass-walled na conference room sa law firm ni Jessica sa Makati ay kasing lami na mo. Nakaupo si Tristan na nakayuko sa dulo ng mahabang mahogany na mesa. May mabibigat at nangingitim na aibek sa ilalim ng kanyang mamata. Sa nakalipas na 2 linggong puno ng pakdurusa. Inikot niya ang buong lungsod para hanapin si Clara. Sinabi sa kanya ng manager sa parmasya na biglan itong nag-leave of absence sa trabahong 1 buong buwan. Ang guwardiya sa tyondo sa Rockwell ay nag-imporma sa kanya na naimpake ito na kanyang mga mahahalagang gamit at umalis na ilang araw na ang nakalipas. Nagmaneho pa nga siya hanggang sa eksklusibong subdivision sa Alabang kung saan nakatira ang mga magulang nito. Ngunit hindi siya pinayagan ng mapribadong security guard na makapasok sa gate. Nakatitik ng diretso sa kanya habang eleganteng nakaekis ang magabinti. Pinano ni Jessica ang kanyang pakdurusa
nang may mapanuyang ngisi. Kumuha si Jessica ng isang makapal na salansa ng malega na dokumento mula sa kanyang folder at inusok ito sa ibabaw ng mesa. Malamig niyang inanunsyo na ito na ang na draft ng kanilang annulment at hatian ng ari-arian. Ang boses niya ay walang kahit anong bahid ng awa. Eksaktong katunok ng isang ahente na humahatak ng hindi nabayarang kotse. Sinabi niya na ang kanyang kliyente ay hindi humihingi ng suportang pinansyal o anumang hatian sa kanyang mga personal na ari-arian. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang 180 milyong pisong penthouse sa Rockwell ay buwang-buwang babalik kay Clara. Inutusan niya si Tristan na pulutin ang ballpen, pirmahan ang kanyang pangalan, at legal na isuko ang anuman at lahat ng posibleng paghahabol sa ari-arian sa hinaharap. Tinitigan ni Tristan ang makapal na salansan ng mapapeles. Nanginginig ang kanyang makamay sa ilalim ng mesa. Galit niyang tinanong kung nakbibiro ba siya. Idinadahilang hindi ito patas dahil ang kondo ay binili para sa kanilang buhay mag-asawa. Tumawa lang si Jessica. Dumukot siya sa loob ng kanyang leather na briefcase at naglabas ang pangalawang folder na kulay matingkat na pula. Marahas itong ibinagsak sa mesa sa tabi mismo ngang annulment papers. Makapal na, nakasulat siya pabalot. Opisyal na reklamong kriminal para sa pananakit sa asawa. May buong selyo ang kapulisan. Nakadikit sa likod nito ang medical report mula sa ospital na nagpapakita nga malilinaw na litrato ngan may pasang mukha ni Clara, sumandal sa kanyang malambot na leather na upuan. Ipinaalam ni Jessica kay Tristan na nakapagbuo na ang kanyang kliyente ng matibay na ebidensya para sa piskal. Pinaalalahanan niya itong sa harap ng maraming saksi. Sinadya nitong sampalin sa mukha ang kanyang asawa sa mismong unang araw ng kanilang kasal. Binalaan niya ito na kung tatanggi siyang pirmahan ang annulment papers at lalabanan ito sa korte. Hindi lang siya mapaparusahan ng napakalaking danyos na pinansyal. Agad din siyang magiging pangunahing suspek sa isang investigasyong kriminal. Tinapik niya ang pulang folder. Nangan akong ang reklamong kriminal ay personal na ihahatid sa HR department ng kanyang prestihiyosong kumpanya. Lumapit siya. Tinitigan si Japababa. At tinanong kung gusto talaga nitong patagalin ito at pakbayaran ng malaki. Tinitigan ni Tristan ang nakapang-ingilabot na medical report na tila nakakita ng multo. Malinaw na ipinapakita sa litrato ang namamagang at nangingitim na pisngi ni Clara. Kasabay niyon, nag-vibrate ang telepono niya sa kanyang bulsa. Iyon ay ang kanyang ina. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Belinda ay parang nasasakal at lubos na nakakaawa. Wala ni isang bakas ng kanyang dating kayabangan ang natira. Nakmakaawa ito sa kanya na pirmahan na lang ang mga papeles at tapusin na ito. Gumaralgal ang boses nito habang inamin na kakatapos lang siyang tawagan ng bangko. Matagumpay na nagamit ng ahente ni Clara ang cancellation clause at ibabalik ng developer ang milyon-milyong piso pabalik kay Arturo Casilag. Bukas, nagsimulang humahulhol si Belinda. Ipinaliliwanag na kumuha sila ng napakalaking sangla na may mataas na interes para sa apartment nila sa Caloocan.
para lang mabayaran ang marangyang kasal na iyon sa Shangri-La upang magyabang sa kanilang mga kamag-anak? Kung wala ang credit card ni, klaro na nababayad ng buwan ng interes. Nagbabanta ang bangko ngang agarang pahatak sa ari-arian. Papalayasin sila at ibebenta ang apartment. Nakaupong paralisado si Tristan. Nakalimutan niya na ang buwang marupok na ilusyong pinansyal sa buhay niya ay nakakapit lang sa isang sinulit, ang credit card ni Clara. Natahimik na nababayad na lahat ng gastusin. Sumigaw si Belinda sa telepono. Inutusan siyang pirmahan iyon agad. Bago ibinaba ang linya kasabay ngang isang mabigat na hikbi, inilapak ni Tristan ang kanyang telepono sa mesa. Gumagalaw ng matigas na parang sirang manika. Tumingala siya sa malamig at matagumpay na muka ni Jessica. Kasabay ngang pangingining ang kanyang kamay, inabot niya ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanatili sa ibabaw ng linya para sa pirma. Nanginginih ng walang kontrol. Nabuhay siya sa isang nakakatakot na ilusyon. Naniwala siyang nakabingwit siya ngang isang inosente at masunuring asawa na pwede niyang ikulong sa lupang rehas na mga lumang patakaran at kontrolin habang buhay. Ngunit ang brutal na katotohanan, hindi siya hihigit sa isang nakakaawang hari na panandalian lang na nakatira sa loob nege palasyong salamin na itinayo mula sa pera ne ibang tao. Idinin niya ang ballpen sa papel at pumirma. Ang kanyang pirma ay tabingi at nakakaawa. Mukhang isang napikpik na bulate. Sa loop ang isang buwan. Lahat ng legal na proseso ay natapos na ang penthouse sa Rockwell ay nabenta. Si Tristan, na may bitbit na 2 murang duffel bag na puno nga, kanyang kakaunting gamit, ay nakayukong bumalik ng permanenta sa nabubulok at amoyamag na apartment sa Kalukan. Dumating ang malamig na panahon ng pag-ulan sa buwan ng pulong ng Homeowners Association sa covered court ng kanilang lumang barangay. Nagichipong-chipong ang minaga-chismosa sa lugar. Nag-usap ng malakas. Nakaupong mag-isa si Belinda sa malayong sulok. Nakatitik sa ilalim na styrofoam cup na pinakamurang itim na kape. Panatiling nakayuko ang kanyang ulo. Ang presidente NGOA, isang pakialamerang babay, ay tinawag si Belinda sa isang nakakasuyang matamis na boses. Malakas niyang inanunsyo na narinig niyang umuwi na Rose si Tristan. Bago pa man matunaw ang tsake nila sa kasal, lahat ng usapan sa kwarto ay agad na namatay. Lahat ay nakikinig. Pilit na ngumiti si Belinda. Ikinawe niya ang kanyang kamay. Idinadahilang hindi ito malaking issue. At ang mga kabataan ngayon ay madali lang magawi at magiwalay. Sinubukan niyang isalba ang sarili. Malakas na sinasabing ang babaeng gustong pumasok sa kanilang pamilya ay lumabas na walang pinag-aralan at walang respeto sa mga nakatatanda. Mayabang niyang idineklara na ang isang respetadong pamilya tulad nila ay hindi papayag sa ganun. Kaya siya na mismo ang nakpalaya sa nobya. Desperado siyang gikumakapit sa kahuli-hulihang giiblayan ni kaniyang gidignidad.
Isang baklang nagugupit sa parlor, sa kabilang mesa ang malakas na ngumiwi. Inanunsyo niya na ibang-iba raw ang kwentong sinabi ng mga kliyente niya. Na kumuha raw ang manugang ni Belinda nga magagaling na corporate lawyer. Binawi ang bawat sentimo ng pera para sa apartment. At iniwang walang pera. Si Tristan. Ngumisi siya? Idinadagdag nan. Ene mega, matatalinong, babay, nga John. Ay hindi hinahayaan ang sinuman natapakan sila. Namula sa hiya ang mukha ni Belinda. Wala siyang mahanap na kahit isang salita para ipagtanggol ang sarili. Kaya ninenerbiyos niya na lang na nilunok ang maligamgam at murang kape. Kasing pait ito ng lason. Desperadong takasan ang kahihiyan. Kinapkap niya ang kanyang pitaka para bayaran ang buwan ng butaw sa HOA. Pero matapos haluhugin ng taranta ang kanyang pitaka. Ang tanging nailabas niya ay isang maalikabok at expired na debit card na konektado sa isang account na walang laman. Nagpalitan ngang malisyoso at mapanuyang ngisi ang mga kababayhan sa paligid. Sa eksaktong sandaling iyon, malakas na tumuno ang kampanangang pinto. Sa ibaba ng isang luma at murang convenience store ilang kanto lang ang layo, si Hazel. Suot ang panggit at murang uniforme NG empleyado ay nakatayong, nakayuko sa cash register. May mabibigat at madilim na ibex sa ilalim ng kanyang mata. At ang buhok niya na dati ay inaayos sa mga mamahaling salon ay nakatali sa isang magulo at mamantikang ponytail. Isang matipunong lalaking nakasuot ng maruming damit konstruksyon. Ang marahas na ibinasa ang isang murang lata ng beer sa counter. Sininghalan niya ito na bilisan ang pack punch dahil may wana siyang jeep. Napaiktat si Hazel sa takot. At mabilis na kinuha ang barcode scanner. Ibinulong niya ang kabuuang halaga sa boses na halos hindi marinig. Ibinato ng lalaki ang gusot na 100 piso sa counter at nainip na pinatunog ang kanyang makakapal na daliri sa plastik na display. Sumigaw siya at sinabihan itong huwag, tumunganga at ibigay na ang sukli. Bumubulong na ang mga kabataan ngayon. Ay, walang alam kung paano makbanat ng buto para mabuhay. Kinagat ni Hazel ang kanyang ibabang labi ng napakalakas kaya halos magdugo ito. Desperadong pinipigilan ang mga luhangang matinding kahihiyan. Sa nakalipas na 3 buwan. Narinig niya na ang eksaktong linyang iyon ng daan-daang beses matapos mawala ang mahiwagang credit card ng kanyang hipak. Ang kanyang mamahaling review center ay agad na nakansala. Ginugugol ngang kanyang ina ang bawat araw sa pag-iyak dahil sa mga agresibong sulat ngang paniningil mula sa bangko. Ang kuya niyang si Tristan ay nagpapakalasing gabi-gabi sa kwarto nito hanggang sa makatulog. Sa huli, para lang matulungan ang pamilya na mabuhay at hindi mapalayas. Napilitan siyang tumigil sa pag-aral at kumuha ngang minimum wage na trabaho sa nakakalungkot na tindahang ito. Nanginginig ang mga kamay. Binilang niya ang mga barya at iniabot ang sukli sa customer. Ngayon lang, habang nakatayo sa likod ng malakit at maduming kahana ito, at nararanasan ang brutal na katotohanan ng mahirap na trabaho.
Tuluyan niyang naiintindihan ang isang simple at walang awang katotohanan. Sa totoong mundong ito, walang sinuman ang obligadong magluto ng libre, mainit, at masarap na almusal para sa isang tamad at maarte. Ang mahiwagang buhay prinsesa na iyon ay hindi pala totoo. Makalipas ang 3 buwan, papasok na ang panahon ng Kapaskuhan. Sa loop nga, isang eksklusibong mansion sa Alabang. Ang matuyong dahon ay marahang nalalaglag sa perpektong tabas na berdeng damuhan. Sa loop na malaking kusina, ang heavy-duty na exhaust hood ay tahimik na umaandar. Ang malalambot na panchik ay magandang nakluluto sa isang malaking bakal na kawali. Si Arturo Casillas, nakasuot na komportableng damit pambahay, ay walang kahirap-hirap na ibinaliktad ang ginintuang penchek sa gamit ang isang kamay. Ang buong bahay ay amoy ngang init, ginhawa, at masarap na pagkain. Pumasok si Clara mula sa likurang pinto. Bit-bit ang ilang eco bag na puno nga mamahaling organic na prutas mula sa S&R. Nakasuot siya ng sobrang komportableng pajama at maluwag na cotton shirt. Ang buhok niya ay simpleng nakaipit sa likod nang hindi inaalis ang tingin sa kalan. Inutusan siya ni Arturo na magugas kang pamay at magayos kang mesa. Binanggit nito na lumabas sa hardin ang nanay niya para kumuhang sariwang tanim at pinapatawag na ito ni Clara. Ngumit si Clara at sumagot. Opo, Papa. Kinuha niya ang makakubirtos at nakhlakat papasok sa malaki at maraw na dining room. Ang hapagkainan ay gawa sa matibay na kahoy at kayang upuan ng maluwag ng 10 tao. Kaswal niyang inilatak ang 3 placemat. Walang nakatakdang upuan sa kabisera na nakalaan para sa pinunongang pamilya. Walang nakakasakal at nakakalasong kaisipan kung sino ang mas mataas at walang anumang makalumang patakaran na nautos sa lahat na magutom. Hanggang sa unang hawakan ng lalaki ng tahanan ang kanyang tinidor. Pumasok ang kanyang ina na may hawak na isang bikis ng sariwang mint at naglapag ng isang lalagyan ng mainit at purong maple syrup sa gitna ng mesa. Lumabas si Arturo na may bitbit na malaking plato na puno ng umuso na ginintuang pancake. Ipinagito. At agad na umila, upuan para umupo. Ang ama, ina, at anak na babae ay kaswal na umupo paikot sa mesa. Walang sinuman ang nagbukas tungkol sa bangungot na nangyari 3 buwan na ang nakakalipas sa Caloocan. Walang nangaral kay Clara tungkol sa pagiging mas maingat sa pagpilingang lalaki. Ang pananghaliang ito ay eksaktong kapareho ng bawat isang pananghalian na kinain niya sa nakalipas na 28 taon ng kanyang buhay. Isang normal at puno nga pagmamahal na salo-salo kasama ang kanyang pamilya. Kinuha ni Clara ang kanyang tinidor. Humiwa ang isang piraso ang malambot na pancake. Isinauso ito sa mainit na maple syrup at kinain. Ang tanging tunog sa mapayapang kwarto ay ang marahan at masarap sa pandinik na paktamo ng mangga, kubyerto sa porselana. Habang ngumunguya siya, bigla siyang napatigil. Nakatingin sa makinis na ibabaw ng kahoy nilang mesa sa isang iglap. Isang malinaw na alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Ang umuga at nakakawang kahoy na mesa na marahas niyang binasak sa malilit na piraso.
sa madilim at miserableng sala sa kalukan. Ang hangin sa apartment na iyon ay mabigat at nakakasakal tulad ng tumitigas na semento. Ang katahimikan ng makataong iyon na tinawag ang kanilang sarili bilang kanyang bagong pamilya ay isang mabigat at marahas na presyon na idinisenyo para pilitin siyang lumuhod upang walisin ang manggabasak na bubo at tanggapin ang kanyang papel bilang isang walang boses na alipin. Pero ngayon mismo, ang paligid niya ay nababalot ng perpekto at nakakapagbagaling na katahimikan. Ito ay ang katahimikan ng purong kalayaan. Kalayaan mula sa pangangailangang laging pakiramdaman ang mga tao sa kwarto. Maging sobrang maingat sa bawat galaw. O matakot sa isang marahas na pagsabog dahil lang sa isang platoeng pagkain. Walang mayayabang na utos mula sa itaas. Walang panlilinlang. At walang manipulasyon. Niluno ni Clara ang kanyang pakain. Dahan-dahan, niyang ibinaba ang kanyang tinidor at kinuha ang kanyang baso ng malamig na tubig. Ang madulo ang kanyang daliri ay makinis na dumula sa malamig na hamok baso at sa mismong sandaling iyon. Naramdaman niya ang matagal na niyang nakalimutang. Isang ganap na kapayapaan at matibay na kumpiyansa na bumalot sa kanyang buong katawan. Mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa talampakan ng kanyang mga paa. Ito ang hindi masisirang tiwala sa sarili ng isang babaeng ganap na nakatayo sa sarili niyang mapa. Hinding-hindi na niya kailanman mangging pang permiso mula sa mga basura para lang makakain ng sarili niyang hapunan.